Marvel, okay. Nandito kami sa Department of Radiology. Magpapakuha ng dugo si mama tsaka yung sa ihi. Kasi sumasakit yung dito nyo, may tagiliran. Tapos, nito ultrasound. Please subscribe nyo ako sa iba ko pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba ko pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Kaya na nga naman Alvin, pagkatapos si Papa kahapon, dinala namin sa emergency sa may General Hospital. Si Papa naman, ay si Mama naman ngayon sa may General Hospital, OPD, outpatient. Magpapa-CT scan si Mama dito naman sa masaktan. Senior na rin si Mama, mga Alvin, 68. Si 70, si Papa 78 years old. Sa akin kami tayo, sige. Mga Alvin, okay. Nandito kami sa Department of Radiology. Magpapakuha ng dugo si Mama tsaka yung sa ihi. Kasi sumasakit yung dito nyo, may tagiliran. Tapos, nito ultrasound. Kasi bago ma-confine si Papa sa Kidney Institute, si Mama nagpa-check up dito sa General Hospital dahil sumasakit yung tagiliran niya. Ngayon, pinapakuha siya ng laboratory ng doktor na nag-check up sa kanya nung July pa yun nagpunta kami. Yun nga, sabi, sige, ito, magpa-laboratory ho kayo, sabi kay Mama, pakuha yung dugo, tsaka ultrasound para makita kung ano yung sumasakit dito sa tagiliran. Kung ano yun. So, dito kami ngayon sa General Hospital. Si Mama na doon sa dulo. Tapos, buti na lang mga ka-reveal sa ultrasound, kasi schedule namin doon, July 15 pa. September na ngayon, 9. Buti doon sa ultrasound, pumayag na sabi kasi una, Sir, July 15 pa kayo naka-schedule, i-reschedule kayo. Sabi ko, sige, okay lang. Pero tatanong ko pa rin doon sa nag-ultrasound kung anong pwede sa inyo. Tinanong nung, pumunta kasi kami rin sa may ultrasound, sa kabilang building. Ay tulak-tulak ko si Mama wheelchair. Si Mama hirap na rin makalakad. Saray. Ayun na nga, mga ka-reveal, buti sa ultrasound department, pumayag doon na i-ultrasound na si Mama ngayon, araw, nice. Hindi na kami babalik, kasi schedule ng ultrasound, tagal, 15 days siya, hindi schedule. So, i-ultrasound si Mama ngayon, kaya sinabay na rin namin yung dugo, pakuha ngayon, pakuha sa ihi. Yan, para mahirap kasi kabalik-balik marami tao rito sa General Hospital, public pa, daming tao sa labas, nagpapacheck up dito. Tapos, pagtapos namin dito sa pakuha ng dugo at sa ihi, si Mama nakaihi na, nakalagay na sa bed. Punta na kami sa ultrasound. Pinabibili kami ng isang litro na tubig. Bago ultrasound si Mama, uubusin niya yun. Tapos bawal umihi kasi kailangan niyang uminom ng 1 litro na tubig bago i-ultrasound. Bawal umihi. Pero mamaya pa yun, after na itong pakuha ng dugo, nagantay kami. Medyo marami yung tao rito. Pero doon sa may outpatient department, OPD, yung kung saan ka magpapacheck up, ang daming tao, mahal din. Doon na, nasa 100 na katao, kulang-kulang, dami. Nagantay kami naman. So, matyaga kami nagantay ni Mama ngayon para makuha siya ng dugo. Pininext namin yung sa kabilang building ultrasound. Pero, yun, tatapusin namin ngayong araw. Tapos yung result, 3 days pa, babalikan namin. Tapos, papacheck up kami ulit. Kasi Mama, kukuha na ng dugo. Yun nga mga Alvin, tapos na magpakuha ng dugo si Mama. Tsaka yung ihi. So, nandito kami sa may sa pamit. Dito sa may OPD, daming tao. So, next namin ultrasound na mga review. Nandito ako sa CR, sa may emergency kasi si Mama na ihi na. Papa-ultrasound na kami ngayon. Sabi doon sa ultrasound, magdala kami ng 1 litro na tubig. Yun may dala si Mama. Papainom ata yun bago siya mag-ultrasound. Tapos bawal na siya umihi nun. Pero ngayon pwede pa siya umihi. Nagpapa-ultrasound na kami ngayon. Mga albil yan, nagpapa-ultrasound na si Mama.
Kasalang na siya rin. Sabi, kung nakaihi na. Ako, kakaihi lang. Ako, bawal umihi. Kailangan puno yung pantog. Papainumin na lang daw ng tubig ulit. May dala na po isang litong tubig. Andun na si mama sa ultrasound, nakasalang na nga siya dito sa CR, sa emergency. So, tapos, pagtapos sa ultrasound, uwi na muna kami kasi yung result ng pakuha ng dugo at saka urine, maming hapon or bukas pwede makuha. Pero, teka lang. Yung, ano naman, ultrasound 3 days pa. Sasabay na lang namin pagkat after 3 days, papacheck up na lang namin sa kanya. Bigla lang, umiinom si mama ng tubig. Kasi, bago yung ultrasound, kailangan yung naiihi na siya. Pag puno ng tubig yung pantog niya. Kaya pinapainom siyang tubig yun. 1 litrong tubig, ibusin niya na para pag naiihi na siya, yung ultrasound na siya. Gano'n po? Gano'n? Na-ultrasound na siya pero babalik ulit. Babalik siya sa ultrasound. Kailangan puno daw ng tubig yung pantog niya eh. Yung naiihi na gano'n para ma-ultrasound siya. Alibila, tapos na, in-ultrasound si mama pero ultrasound siya ulit. Kailangan yung pantog niya puno ng, yung naiihi na siya, no? So, umiinom ng tubig ngayon si mama, 1 litro na tubig, inumin niya. Pag naiihi na siya, babalikan pa sa ultrasound, no? Yung nasabi sa ultrasound, kailangan puno nga ng tubig yung pantog niya para ma-ultrasound siya. Kasi bago siya yung ultrasound, nakaihi siya eh. Bawal pala yun. Kaya nga, pero in-ultrasound na siya eh. Nangyari, sabi, kailangan daw, naiihi siya bago siya yung ultrasound. Bilang din si mama sa ultrasound dito sa dulo. Nakasalang na siya sa ultrasound. Dalawang balik kami dito sa ultrasound kasi kailangan puno yung pantog niya. Or may ihi na siya bago siya na ultrasound. Pa-ultrasound si mama tsaka dugo, saka urine. Mabalik kami sa Friday. Kukunin namin result ng dugo, urine, tsaka ultrasound. Huwebes pala. Diretso check up. Kaya uwi na kami.